na at dalaga, inang kay tamis, likhang katangi-tangi, dalagang walang dungis, sa abang anak ng Carmelo, ipagkaloob ang biyaya sa dagat ng aming buhay. Ikaw ang gabay tala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Bundok del Carmen. Ang kapistahan po ng mahal na Birhen ng Bundok ng Carmen na pinagdiriwang ngayon ay may malalim na kasaysayan. Ang Bundok ng Carmel ay matatagpuan sa Israel, malapit sa baybayin po ng Mediterranean at kilala bilang isang banal na lugar sa loob ng maraming siglo. Noong ika-12 siglo, isang grupo ng mga hermit ang nanirahan sa bundok ng Carmel. Sila ay tagasunod ng propeta Elias na nanirahan din sa bundok na iyon. Ang mga hermit na ito ang siyang naging pundasyon ng orden ng mga Carmelite. Sila ay nagtatag ng isang kapilya na inialay sa mahal na Birheng Maria na tinawag na ang ating mahal na ina ay tinawag na Our Lady of Mount Carmel o mahal na Birhen ng Bundok Carmel. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong kapanahunan ni Akas, na anak ni Hotam, na apo naman ni Uzias, na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, ni Peka anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambayanan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot, na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na si Sir-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan niyo siya sa dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipanan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag kang matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria na anak ni Remalias. Dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok.
ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel na anak ni Ramalias at ang kanilang sinabi, "Lusubin natin ang Huda, pasukin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat na papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob, sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal ng bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtitipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila'y nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakatutulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
Sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang debosyon po sa mahal na Birhen ng Carmel, ito nga po ay lumaganap sa buong Europa noong 1251 at ayon nga po sa tradisyon, ang mahal na Birhen ay nagpakita kay Saint Simon Stock. Siya po yung pinuno ng orden ng mga Carmelite. At sa kanyang pagpapakita, ibinigay po ng mahal na ina ang scapular ng Carmen. Ang scapular pong ito ay simbolo ng proteksyon ng mahal na Birhen at ito po ay tanda ng pagtatalaga ng sarili sa kaniya, sa ating mahal na ina. At sinabi rin po ni Maria na ang sino mang magsusuot ng skapularyong ito na taglay ang pananampalataya ay mayroong espesyal na proteksyon at sa huli makatatanggap ng biyaya ng kaligtasan. At dahil po dito, ang debosyong ito ay naging sikat sa buong mundo at maraming mga Kristiyano ang nagsusuot nito. Ang kapistahan po ng mahal na ina ng Birhen, ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmel ay kilala at ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa pamamagitan ng ating mahal na ina sa kanyang mga anak, sa atin. Marami pong mga simbahan ang nagdiriwang ng iba't ibang mga gawain. At ito'y nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Sa atin pong ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, mayroon pong isang mahalagang paalala. Ang ating Panginoon, siya po ay nagbabala tungkol sa mga bayan ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum dahil sa kanilang katigasan ng puso at kawalan ng pagsisisi sa kabila ng mga dakilang gawaing ginawa sa kanila. Tila ba ang mga tao matigas pa rin ang puso? Sa ating sariling karanasan siguro mga kapatid, merong mga tao na ginawan mo na lang mabuti. Subalit sa kabila ng ginawa mo na lang mabuti, matigas pa rin ang puso. Hindi nagsisisi. Sa kabila ng concern ka na sa kanya, wala pa rin silang pakialam. Bakit kaya may mga ganon? Kung atin po kasing susuriin ang nangyari po sa ating ebanghelyo sa bayan po ng Chorazin at Bethsaida, marami ang himala na ginawa ni Jesus. Subalit, hindi sila nagsisi at nagbalik loob. Kaya nga po itinulad ni Jesus ang kanilang kalagayan sa bayan ng Tiro at Sidon, na kung saan nakaranas ng mga himala, na kung sabi ni Jesus, kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang ito, marami na siguro ang nag-convert, marami na siguro ang naniwala. Ito po isang paalala po sa atin na ang bawat biyaya ng Panginoon, may kalaki po itong responsibilidad. Ito isang paalala sa atin na ang tinatanggap natin, ito'y dapat nating pinapahalagahan. Ito po dapat ay hindi natin sasarilinin. Sa bayan po ng Capernaum kung saan marami ring ginawang himala si Jesus, sila po'y manhid
sa kabutihan at awa ng Diyos, kung minsan may mga ganyan din pong tao, ginagawan mo ng mabuti pero para bang manhid sa ginagawa mo sa kaniya. Para bang hindi na-appreciate ang ginagawa mong mabuti. Subalit mga kapatid, magkaganon man, maging manhid man ang iba sa ginagawa nating mabuti, tayo ay tinuturuan ni Jesus. Gumawa ka pa rin ng mabuti kahit kung minsan manhid sila. Kahit kung minsan hindi nila na-appreciate. Kahit kung minsan parang wala silang nararamdaman at napapakinggan at nakikitang kabutihan mo. Minsan kasi kahit anong ginagawa mo, deadma lang sila, hindi nila pinapansin. Sa halip, ipagpatuloy natin yung gawain ng kabutihan. Ito'y isang malinaw po na babala yung ginawa ni Jesus. Sapagkat ang makita po't maranasan ng kababalaghan ng Diyos, nangangahulugan po dapat ito na mayroon tayong tugon, response. Kapag ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang kagandahang loob, dapat ang ating tugon ay pananampalataya. Bakit po marami ang nagsisimba sa Quiapo? Sapagkat ito'y tugon ng pananampalataya sa maraming himala ng Panginoong Jesus Nazareno. Ang pagsisimba at pagdarasal dito ay tugon sa maraming kagandahang loob na tinanggap natin. Hindi po ba? Panginoon, sa dami ng himala na ginawa mo sa buhay namin, narito ako, nagpapasalamat. At ito nawa ang maging inspirasyon natin upang ang iba ay maturuan din natin na tumanaw at tumugon sa kagandahang loob ng Diyos. Sabihin mo, sister, brother, magsimba ka naman. Sapagkat sa dami ng biyaya ng ating Panginoon sa iyo, maganda naman siguro na tumanaw ka. Maganda naman siguro na tumugon ka. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang ngayon ng ating paggunita sa mahal na Birhen ng Bundok ng Carmel, nawa, katulad ni Maria, tayo ay tumugon. Saan? Sa kagandahang loob ng Diyos. Ang mahal na Birhen ay tumugon sa pamamagitan ng kanyang yes. Tayo rin ay inaasahan na tutugon sa kagandahang loob at himala ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan rin ng ating sarili-sariling yes. Oo, Panginoon, narito po ang inyong alipin at maganap nawa sa akin ayon sa nais mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinarangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Ang ating tutugon sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo.
Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang marinig namin ng may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunitan namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang mahal na Birheng Maria ay naging isang tunay, inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagutitaan namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.